Welcome to Andy Rabinos Vlog. Ito po yung ating gagawin ngayon. Isang dashboard ng Sniper 150 version 2. Nasunog po, hindi makita ang display dahil po yan sa sobrang bilad sa init ng araw. Yan po yung mga dahilan bakit nasunog. So ang ginawa natin ay pinatanggal lang natin yung dashboard doon sa motor. Hindi na natin ginawa na ng video doon. Dito na lang tayo sa ating shop. So ang next is nilinis natin. Kailangan walang mga alikabok-alikabok dyan para hindi pupunta sa ating polarizer. At natanggal ko na po yung 6 na screw. So may natira lang kasi pala natin na video, napindot yung ating video. Excited lang. So ito, tanggalin na natin yung mga screw, no? Hindi naman tayo malito kasi meron namang hugis na sinusundan. Ngayon tanggalin natin ito. Ito siya, oh, natanggal na. Okay. Kung makikita natin dito, yan, oh, meron siyang insulator after sa hinang na parang rugby siya na kulay green. Ito. So tatanggalin natin yan at tatanggalin natin yung hinang. Ngayon, para malaman natin kung magkabaliktad ba tayo o hindi, ito, oh, meron tayong marking na dalawa. Parang merong hams ito, dalawa. Tapos dapat nakatapat yan dito mamaya pagbalik natin. So lahat tatandaan natin, may video naman, pwede nating i-reflect balikan kung sakali tayong malito. Kasi makikita natin dito, ayan, may dalawang itim na nakatapat dito sa may bawas or may extension dito. Tapos tatanggalin natin itong mga clips, 4 na clips. Dahan-dahan lang po tayo at bibilangin natin muna ang kanyang paa kung sakali magkabaliktad tayo. Pero wala itong pagkabaliktad kasi meron naman siyang ito, kaiba. Tatapat yan dito sa switch, sa reset switch ito. So wala naman pagbaliktad. Kaya lang, kailangan pa rin natin siguraduhin. So bilangin natin sa 22 and 21 yung sa butas. Wala tayong pagkalito kasi meron naman siyang sinusundan na butas. Ngayon, paano natin tatanggalin itong saksak na natin yung ating soldering iron muna. At dahil ito ay double-sided, ibig sabihin yung circuit board natin ay double-sided, back-to-back siya. So kailangan natin yung mainit na soldering iron. Hindi basta-basta natin mapatagos yung init sa kabila. Kasi yung hinang, yung tingga ay tagos yan dito sa kabila. So kailangan makatagos sa kabila yung init. So ngayon, habang pinapainit natin ang ating soldering iron, at ito ngayon tatanggalin natin ang nakadikit na ito. Gagamitan natin ng thinner. Okay, acrylic thinner. Medyo matapang-tapang siya. Natin kung alin ang makakatanggal dito kasi hindi natin mahihinang yan. Okay, yan, o. Mag-ingat lang po, ha, kasi baka mapasok doon ng thinner. Tingnan natin kung makuha sa brush kasi gusto natin na mabilis yung ating pagkatanggal. Hindi na natin pahabain yung pagtanggal pa. So ayun, kung makikita ninyo, mas mabilis na acrylic thinner ang ginamit natin at saka brush or toothbrush. Ayan, mas mabilis. Okay, hindi na natin siya sisikwatin. So ito, basahin natin muna para una siyang mapalambot. Habang pinapalambot natin siya, gagamitan natin ng brush. Okay, ayan, ganun lang pala kabilis, eh, diba? Ganun lang siya kabilis magtanggal ng yung pandikit nila or insulator. At mamaya pagkatapos natin ihinang dito, abangan nyo, patapusin nyo ang video. Hindi natin sasabihin, ha, para patapusin yung video natin. May ilagay tayo dyan, ha, para hindi siya maging grounded. Okay, ayan na. O, diba? Tanggalan natin ngayon. So, ang the best at mabilis na pantanggal nung kanyang insulator na parang rugby na kulay green, parang ano siya, parang sa tingin ko ay UV glow or ultraviolet blue na glow na ginagamit natin sa circuit pag nagdugtong tayo ng mga naputol sa ating mga hinihinang na circuit or mga socket na napuputol, nababaklas. Okay, so kita ba sa ating video dyan? Okay, kahit malayo dyan sa inyo, bahala na, basta sasabihin natin yung ating gagawin. Gagamit ako ngayon ng 2 salamin dahil malabo yung ating paningin. Gagamit tayo ng salamin. Tapos ayusin natin yung camera, ilapit natin para makita yung ating gagawin. Okay, ayan. Lagyan natin ng bagong hinang. Nilalagyan natin ng bagong soldering lead dahil ang bagong soldering lead ay meron po siyang flux sa loob. So kailangan natin lagyan para po mabilis natin matanggal. Okay, gamit tayo ng ating desoldering tool or suction pump. Okay, simulan natin dito. Kailangan makita. Ayan, o, doon ang video para makita.
Kita ba? Ayan. Kita nyo? Kailangan makatagos yung init sa ilalim. Okay, tingnan nyo mabuti kung paano natin tanggalin. Ganito ako magtanggal. Tusok, alis, higop. Ayan o, tusok, alis, higop. Okay, bilisan natin. Tusok, alis, higop. Tusok, alis, higop. Ayan. Para hindi po masira yung circuit. Ayan o. Hindi natin tatamaan kasi nakaalis na yung soldering iron bago natin pahigupin ng desoldering tool. Ayan po yung ating paghinang. Diba? Nakita nyo na ang paggawa natin. Linisin lang natin. Tapos siguraduhin natin na focus nyo, focus para makita. Ayan o. Kailangan gumagalaw ito. Tingnan nyo. Mabuti o. Dapat gumagalaw ang mga paa. Pag gumagalaw siya, mabilis yan tanggalin kasi lahat ay tanggal na. Ito, hindi gumagalaw. So, kailangan natin i-review. Tingnan natin. Gumagalaw din. Alright, so kita nyo, isang higupan lang ng ating pang desoldering. Okay, dito sa kabila, lagyan ulit natin ng bagong soldering lead. Di ba? Isang higupan lang, sabihin nyo, maganda yung ating gamit, di ba? Kasi talaga naman dapat maganda ang gamit. Para po hindi ka Okay, so hindi lang makita sa ating video kasi malayo ito. Kailangan gumagalaw. Ayan, so yun o, gumagalaw. Ngayon, dahil natanggal na natin, alisin natin ito muna. At ayan, para walang maiwang mga inalis na soldering lead. Okay, so tanggal na natin yung 4 na screw. Okay, yung 4 na screw, iba yung kanyang ulo. Medyo maliit kumpara sa yung sa cover. Tapos, pag natanggal natin, alright. Okay, hindi siya alis. Mayroon pang sumasabit. Ano yung sumasabit? Yung nakabaluktot na pin. Ituwid natin. Natanggal ko na kasi yung hinang. Pero may sumasabit pa rin. Dahil po ito kusang binaluktot nung nakasimbol. So, ayan. Okay. Alright. Ang dali lang, di ba? Ayan. So, lahat po yan ay may UV glue. Ultraviolet blue na nga glue. Ngayon, nakita nyo na ba? Tanggalin natin ito. Ang ating LCD. Kasi nandoon sa ilalim tayo magpapalit. So para matanggal natin, ito hawakan lang natin ang clip. Ayan, may clip na dalawa. Dito, kinamay ko lang, di ba? Tapos dito naman sa kabila, mayroon namang clip. Ito, hilahin lang natin, iangat. Sabay hila tapos angat. Ganito rin ang isa. Ito, hilahin natin at iangat. Ayan, natanggal na natin. Ito na siya, So kailangan na lang natin yung film. Tanggalin muna natin ito. Ayan. Kung paano natin ito tanggalin, di ko alam. Okay, so tanggalin natin ito. At titingnan natin muna yung film. Pause muna natin yung video natin. Tingnan natin ang film, isusukat natin. Okay? Okay, ito na pala ang film. At titingnan natin. Balot. Okay. Kakarating lang ng order na film. At ito siya. Balot na balot. Okay. Alright. Diba? Ito siya. Ang film. Tanggalin natin sa plastic. At ilabas natin. So ito, sukatin natin. Tumpak. Diba? Ito na So, sakto. At dalawa. Tingnan natin kung ano. Balik muna natin sa plastic Tanggalin na natin ang film.
natin sugat. Ini na lang. Okay, tulong ba? Right. Okay. So ito na, natanggal na natin yung film na sunog. Yung adhesive ay tanggalin lang natin dito. Alisin lang natin ito, parang matagal. Alisin lang natin itong adhesive na A1 yan. Matagal natin nalinis. Yung parang maghugas muna ako ng kamay para walang fingerprint. Babalik na natin, babalik na ang tingga. Isuldahan na natin, hinangan. Ito Bisaya man kadong. Lunggo kuya dong. Okay. Sa paghinang kailangan din na mainit din ang soldering iron para po makatagos pa rin ulit ang init at yung ating hinihinang ay didikit doon sa ilalim, sa kabila. Kaya ang kailangan natin yung mainit din na soldering iron. At maganda yung init ng tip, soldering tip. Tapos linisin natin ng acrylic thinner. Diba? Linis na. Tapos ito, linisin din natin. Okay. Yan, linisin lang natin ng mabuti. Tapos dahil malinis na, meron tayong gamit dito na electrical insulating varnish, pang insulator po doon sa na kuhanan natin kanina ng yan o, para po hindi maabot ng moisture yung pinagtanggalan natin ng tapos tuyuin lang natin ng saglit at lalagyan natin ng second coating ito para po may panlaban sa moisture kasi ang motor ay hinugasan, pinapaliguan at sa ulan. So kailangan na protektado po. Ayan, di baling makapal ang ating nilagay na varnish kagaya ng kapal ng mukha. Ayan, okay, so lagyan natin. Tapos para mabilis matuyo ang ating nilagay na insulating varnish, ito po ay electrical insulating varnish at lalagyan natin, gamitan natin ng hot air. Okay, susubukan nating hawakan. Ayan, tuyo na. Okay, at asimbol na natin ito, linisan natin para walang alikabokya. Hindi naman basta-basta ito mapasok ng tubig dahil po meron siyang di ba? Masilaw ang suga. Ayan. Di ba? Okay. So
Tak. Ayos na. First attempt. First attempt, correct. First attempt ni Andy Rabino TV Tech. Yeah. First attempt. Okay mo nang may sabon, no? Huwag mo makita, oh. Para lang. Yes! First attempt success! Ito makita. Ay, may liwanag, eh. Silaw. Lang. Basta success. Dito na. First attempt success. Diba? Yes. Ayan, tama na. Hanggang dito na lang ang video namin. Paalam.